Magandang araw mga kababayang tagapagpakinig sa isang radio station na pinagkakatiwalaan ng bayan. Ito ang Sidlak Radio Station na ang hatid ay maiinit at nambabagang mga balita. Ako, si DJ JM. At ako naman si DJ CJ, makinig at makialam sa mga balita ngayong araw. Unang balita, yumanig na naman ang Davao Region matapos maramdaman ang magnitude 7.6 earthquake kahapon bandang alas 10 ng umaga. Ayon sa Philbox, natunto ng epicenter sa Mati City, Davao Oriental at naramdaman din sa Davao City, Tagum at Compostela Valley. Walang itinaas na tsunami warning pero pinaaalahanan pa rin ng publiko na maging alerto sa mga posibleng aftershocks. May ilang bahay at gusali raw ang bahagyang nasira pero sa ngayon wala pang naitatalang nasugatan o nasawi. Sabi ng mga otoridad, siguraduhin daw na laging handa ang emergency kits at sundin ang mga disaster safety protocols. Magbabalik ang Sidlak Radio Station. Ay, sobrang busy ng araw ko. Meeting, deadlines, errands. Hi. Pero hindi dapat maging dahilan yon para magbiyaan ko ang sarili ko. Mabuti na lang at andito ka. Bioclan Soap. Hindi lang basta pandinis, ito ang secret weapon ko para sa fresh at confident feeling. Kaya kahit gaano pa kahektik ang araw ko, protektado at komportable pa rin ako. Bioclans, start your day feeling fresh and confident. At nagbabalik na nga po ang Sidlak Radio Station. Umuusok ngayon ang issue ng korupsyon kaugnay ng tinaguriang Ghost Flood Control Project. Ayon sa Commission on Audit o COA, milyong-milyong piso ang nailabas na pondo para sa flood control project na di umano'y tapos na. Pero sa aktual na inspeksyon, wala namang proyekto. Ang totoo raw, puro papeles lang ginagawa. Pero sa ground, walang konkretong ebidensya ng flood control system. Parang proyekto ng multo, ghost project talaga. Nagpahayag naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot. Sabi pa ng taong bayan, dapat dun daw magkaroon ng transparency at accountability kasi pera ng taong bayan ang ginagamit. Tama, dapat siguraduhin na bawat pisong galing sa buwis ay napupunta sa totoong proyekto, hindi sa bulsa ng mga kurap. Magbabalik ang Sidlak Radio Station. Mainit ang panahon, gawing cool ang araw mo. Buksan ang saya kasama ang Coca-Cola. Isang lagok lang, sigurado ang ngiti. Kaya't samahan mo ang barkada, pamilya at kaibigan. Dahil mas masarap ang saya kapag may Coca-Cola. Coca-Cola, open happiness. At nagbabalik na nga po ang Sidlak Radio Station. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Charlie Grace R. Adlawan, ang inyong weather forecaster para sa araw na ito. Narito ang pinakahuling ulat na panahon mula sa Pag-asa. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaapekto ang hanging amihan o northeast monsoon sa hilagang bahagi ng Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, sa Metro Manila at mga karatig probinsya, magiging maaliwalas ang panahon sa umaga, ngunit may posibilidad ng panandaliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa hapon hanggang gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Sa Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan na may pulu-pulong pag-ulan, lalo na sa hilagang bahagi. Sa Visayas, mananatiling mainit at malinsangan sa umaga, ngunit may posibilidad ng maikling pag-ulan sa hapon, partikular sa Eastern at Central Visayas. Sa Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, lalo na sa mga lugar ng Caraga, Davao at Zamboanga Peninsula. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at landslide, lalo na sa mga mababang lugar. Narito naman ang tinatayang temperatura sa ilang piling lugar ng bansa. Sa Metro Manila, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius,
Sa Baguio City, malamig pa rin sa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Cebu City, aabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. At sa Davao City, inaasahang tataas hanggang 33 degrees Celsius. Paalala sa lahat, laging magdala ng payong kapag lalabas ng bahay at umiwas sa pagtuwid sa mga binahang kalsada para sa inyong kaligtasan. Patuloy na makinig at manood ng mga weather updates mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jelly Grace R. Adlawan, nag-uulat para sa inyong weather update. Magandang araw, Pilipinas, at manatiling ligtas at handa sa anumang pagbabago ng panahon. At yan ang mga pangunahing balita ngayong araw. Manatiling alerto, mapanuri at laging handa. Ako si DJ CJ. At ako naman si DJGM. At ito ang Sidlak Radio Station. Susunod na ang Dear Ate Ab. Alam mo ba, ang kalusugan ay kayamanan at natural na paraan ang hinahanap ng marami ngayon. Ipinakikilala namin ang Panyawan Capsule, gawa sa powerful herbal ingredients para sa suporta sa inyong kalusugan. Ang Panyawan Capsule ay may antioxidant properties para labanan ng free radicals, nakakatulong sa boost ng immune system, at maaari din itong makatulong sa pagtataguyod ng overall wellness. Ang panyawan ay gawa sa natural na sangkap tulad ng herbal extracts na tradisyonal nang ginagamit sa Pilipinas para sa mga gustong mag-maintain ng healthy lifestyle, para sa mga busy professionals na gustong alagaan ang kalusugan, at para sa mga pamilya na gustong natural na suporta para sa kalusugan. Kaya ano pang hinihintay mo? Available ito sa mga leading drugstores tulad ng Mercury Drug, Watsons, at maaari rin itong bilhin online sa panyawan.ph. Subukan ngayon na tingnan ang difference. Tumawag lang sa 0917-235-9811 para sa karagdagang information. Panyawan Capsule, suporta sa inyong kalusugan, gawa sa natural na paraan. Champion Detergent sa Champion with Quick Wash Technology. Less time sa labada. # mamadaming time na sa pamilya. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time sa Champion Detergent. Ang gamit ko, Champion na. Chicken sa puso, tasira sa amin na. Lagi sa school, ma-champion sa laba. Kumiling ka natin, kasi at champion na. Kabingin ko natin. Mami ka dyan, champion na. Kung kusum ka sa ping, datag na champion na. Mag-movie marathon, maglifan ka sa ba. Gusto mo pag-swimming, datag na champion na. Lahin ang gusto nyo. Matik ka lang pita, sabi na. Magandang araw mga suking tagapagpakinig. Ako si Ate Av. At ngayon, andito na naman po tayo para sa bagong kwento na ating inaabangan. Ika nga nila, ang kaibigan ay dapat kaibigan lang. Ngunit, naranasan niyo na ba ang mahulog sa iyong kaibigan? Dapat ka bang maging masaya dahil kayo'y kaibigan o malungkot dahil alam mong hanggang kaibigan ka lang? Magandang araw mga suking tagapakinig. Ngayong araw ay mapapakinggan niyo ang isang sulat ng isang babaeng nahulog sa dapat ay kaibigan lang. Dear Ate Av, Ate, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero ang sigurado ako, mahal ko siya. Matagal na kaming magkaibigan lang. Yan ang sabi niya. At sa simula, sapat na sa akin yun. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala ko siya, habang mas napapalapit ako, doon ko napagtantong hindi ko na pala kayang ituring lang siyang kaibigan. Araw-araw ate, pinipilit kong itago. Pinipilit kong humiti. Pinipilit kong huwag ipakita na nasasaktan ako
tuwing naririnig kong may iba siyang kinakausap o pag masaya siyang kasama ang iba. Pinipilit kong maging masaya para sa kanya kahit ang puso ko unti-unti nang nadudurog. Naiisip ko, ako lang ba? Ako lang ba ang may ganitong nararamdaman? O baka alam din niya pero pinipiling baliwalain kasi ayaw niyang mawala ako bilang kaibigan. Gabi-gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung aamin ba ako o itatatago ko na lang habang buhay. Kasi ate, natatakot akong mawala siya, pero mas natatakot akong hindi niya akong mahal pabalik. Ang hirap pala ate, yung may taong mahal na mahal mo, pero hindi mo pwedeng ipaglaban. Pagod na ako sa pag-asa, sa sakit, sa katahimikan, sa pagtanong kung kailan ako magiging sapat. Ate Av, gusto ko lang ng kaunting sagot, kaunting liwanag, kasi ngayon ang bigat-bigat na. Zane, Iha, ang magmahal ay hindi kasalanan, pero ang paulit-ulit na masaktan sa pag-ibig na hindi sigurado ay hindi mo kailangan tiisin. Hindi selfish ang magpahinga, hindi mali ang bumitaw. Piliin mong mahalin ang sarili mo, kasi Iha, darating din ang tamang tao, yung hindi ka pagtataguan, kundi ipaglalaban ka. This program is brought to you by Jubilee Spicy Chicken. Mas masarap pag may red flag. Are you tired of dry, dull skin? Say goodbye to parched skin and hello to ultimate hydration. Introducing our Moisture Max soap, specially formulated to nourish and hydrate your skin like never before, with its unique blend of natural ingredients and advanced moisturizing technology. This soap will leave your skin feeling soft, smooth, and irresistibly touchable. Moisture Max Soap, your skin's hydration hero. Discover the beauty of moisturized skin today.